Sige, welcome na po natin ang bagong banda na ating pong aabangan sa ating mga radyo ng aso, papasukin mo na ako. Meron sa mga live events, syempre. Please welcome the Red Strings. Hello! Hello! What is up mga ka-vibes? Oh, yan, isa-isa. Isa-isa tayo. Mamaya ka na, Jello, sila muna. O, dito muna tayo mag-start. Ayan. Hello, ako si Nico, ang bassist ng The Red Strings. Ay, taray. Basis. Ibig sabihin yun yung parang ano, no? Okay na, yes. Yun yung parang... Hindi, yun yung parang ano, yung tunog niyan, yung ano... Deep. Pang... parang gano'n. Mismo. Malalim. Di ba, gano'n? Pero hindi syempre pagka, instrument, iba. Yan, oo. Next! Hello po, I am Sed and ako po ang drummer ng The Red Strings. Nico said ang drummer. Tapos susunod, So hello guys, ako si Ryzen. pwedeng urong yan para mas maliwanag yung mga pagsasalita ninyo, no? So hello guys, ako si Ryzen, ang acoustic guitarist ng band. Yan. Acoustic guitarist. Ay, Yes. parang full talaga, kompleto. Yes. Hindi lang basta yung mga meron yung ibang gumagamit ng mga tambourine. May ganun ba sa inyo? Wala po. Pero ito nakita ko to, kakaiba yung kanya, no? Oo, totoo. Thank you so much sa'yo, ha, Sed. Tama ba, Sed? Ryzen. Ryzen. Ano ba yan? Mahal ng rice. Charing. Ikaw, next. Hi, I'm Liana and I play keys. Pero di ba meron Yeah, and isa- violin. Ayun, oo, napanood ko Yes. yung nag-violin. Oo. Si Alma ayaw niya, hindi niya alam yung violin eh. Mali. Ayan, susunod. Yan. Hi everyone. I'm Liam and I play the electric guitar. Si Liam parang familiar sa akin. Really? Hindi ko alam kung nagkakita kami sa bar or kung saan. Uy! Hindi. Pero parang feeling ko, parang matagal na siyang nagbabanda-banda. No. Yes. No na yes. Bakit may yes? Mostly ang mga nagiging kabanda ko lang dati, mga friends ko. Parang nagigig kayo. In short, no. Talaga? Hindi. Yeah. Kasi parang nakita kita dun sa napanood ko sa isang episode ko, parang familiar. Hindi ko alam kung sino yung familiar sa inyo or ito yung first nyo bang lahat Yeah. na sinalihan? Yes. Yeah. Talaga? Yes. Ay, ang galing. O, di ba nga? Ikaw, Jello. Yan na syempre, ang inyong vokalista. Yay! Yes, hello po. Magandang hapon po mga ka-vibes. Ako po si Jello Marquez. Ako po ang vokalista ng bandang The Red Strings. Yun. O, ikwento nyo sa amin bawat isa. Papaano, syempre audition to, di ba? Tapos I'm sure dumaan kayo sa proseso talaga. Papaano nyo nakita na merong search for the next big band? At ano yung nagbigay ng urge sa inyo para, ay sige, try ko to. Gusto ko itong pasukin. Sinong gusto mauna? Ladies first, sa Sed? Hindi. Ay, hindi talaga. Hindi. Pero sige. Yeah, ano yan, Sed? I guess yung story ko is one of the more unconventional. Kasi medyo di ko sineseryoso yung audition. Nakita ko lang po na may post online na call for musicians, drummers, guitarists, ganon. So, parang until the last second, nag-hesitate ako mag-join. Pero, ayun, nag-join and mukha namang nagbunga yung pagpunta sa audition Oo, na yun. nandito ka na I'm ngayon. here. Yes. Nasa FM Favorite Music Radio. Totoo, 'di ba? Who would have thought na Who would from have the thought? audition or yung nakita mo siya, 'di ba? Ito na ipi-play na yung song ninyo, That's yung first crazy. ever song. Tapos syempre, sunod-sunod na 'yan. 'Di ba? Parang hindi na mapipigilan dahil unti-unti nagkaroon na rin kayo kahit papaano ng mga kumapit fan base sa panonood nila online, 'di ba? So paano 'yun? Nagpasa ka ng demo? Nagpasa po kaming lahat ng audition video. And ayun, pinatawag na lang kami to go one day. Ilan kayo lahat total na nagpadala or pinatawag? Ay, yung pinatawag nasa 20 plus. Pero mas marami pa daw yung nag-audition online. Parang na-filter out na rin yung iba. Correct, Kasi correct. sobrang dami daw po talaga. Talaga. Tapos pagdating nyo doon, anong ginawa niyo na? Pagdating doon, Tanggalan agad or hindi na? medyo. Kasi as in, nagulat kami nung unang punta namin, naka-shoot na agad kami ng 2 episodes. Ay, kumbaga nabawasan na yon, piling-pili na kung sino yung mga isasampa nila. Opo. Hindi na pinakita yung parang mga sa mga reality search na iba, yung parang
sino si ganito, yung parang The Voice, di ba? Hindi na pinapakita pa yung kwento, tapos pag out naman, di ba? Ganun. Pero actually, umabot sa part, pick up na. Umabot sa part na yun na na may story na is when nung nagkatanggalan na May plot na. may May plot twist. unang elimination, medyo may na. Anong edad yung kinukuha nila? 18. Saan nagre-range? Ganon. 18 to 30. Yeah. 18 to 30. Oh, ang taray. Pero most of them, Mama Jai, is younger than me. Talaga? Yeah. Oh, dapat maging good example. Ay, wow. Good example. Super bait naman yan si Jello. In fairness talaga. Yes, so, matagal ko nang kilala yan. Pandemic pa lang, di ba? As in, We Rise Together pa lang. Oo. Wala, nakakamiss ang We Rise Together. Yes, oo. Mga nasa Zoom pa lang kami noon, nung bawal lumabas, di ba? Tapos, unti-unti yun, He's Into Her yung first Yes. project na nabigay sa'yo. Tama, di ba? Yes. Oh, After ko mag-idol. Hindi, after nung idol mo, kasi after nung idol mo, nag-ano ka Nag-Rise. na, nag-We Rise Together ka na. And Diba? then, He's Into Her. Tapos He's Into Her na yung naglaki-laki na kayo. Yes, oo, diba? Ikaw, si Nico naman, paano yun sa'yo? Ganun din, pasa online. Yeah, same lang. Nakita ko yung post ng 1 minute. Tapos nag-apply ako agad. Sabi ko, try ko nga. Pero after nun, parang... Ang cute ng pagkakakwento, parang, try ko nga. Nagdi-demo pa, no? May Nagta-type siya, diba? Oo, diba? Yan, okay. Try ko, tapos hindi ko sinabi sa parents ko na May audition yeah, ka. mag-audition ako. Tapos after nun, nung nakapasok na ako, saka ko lang tinawag, sabi ko, Ma, nakuha ako. Sabi niya, saan? Ano yan? Mamaya scam yan. Sabi Oo. niya, yun ang reaction Yun naman niya. talaga pag sa mga magulang, mamaya scam yan, gagamitin, ganyan, Yeah. may exploit, yung mga ganun, di ba? Oo. Pero in fairness, anong sabi mo? Sabi ko, pasok ako, totoo to. Tapos, Kasi, ABS na yung sinong kausap mo? ang kausap ko nun, mama ko. Tapos, after nun, sabi niya, totoo ba talaga? Ganyan. Then, pinakita ko na yung ABS. Ito yung post yan, ganyan. Tapos yun na, naniwala na siya na sinuportahan niya na ako. Totoo. Throughout. Pero syempre, di ba, pagka nakita ng mga magulang na ito talaga yung gusto niyong gawin, magkaiba yan eh. Merong susuporta, meron din namang hindi talaga. Pero nung nalaman niyang legit, Yeah, support talaga. sumuport na siya. Ibig sabihin, matagal ka nang tumutugtog, nagbe-bass sa... Yeah, guitar and yun, also lahat din ng instrument. Mula bagets kayo? Yeah, Ikaw? Kasi yung fam ko, Musician? musicians. Taray. Nagabanda rin tatay mo, ganon? Hindi, mga pinsan ko. Mga pinsan. Oh, galing. So ngayon, ito na, ikaw na yung isa sa tutupad ng pangarap kasi mainstream na to. Tsaka nasa radyo ka na ngayon, di ba? Hindi na to basta-basta parang sinacharot-charot kami ng di ba? Yung gano'n. Yes, ang saya. Ikaw naman. Ayan. So sa akin naman, same din. Nagpasa ako through online. And nung time kasi na yun, shinare yun ng music coach ko sa dating sa school ko na School of Music. And nakita ko yung shinare niya nga yung sa audition nga na The yun. And next nag-try big ako band. mag-audition. And pinag-pray ko yun. Kasi baka ito na ako yung promise sa akin ni Lord na Tsaka yung break. magagamit ko yung talent ko para makapag-entertain and also talaga makapag-inspire din sa ibang youth na gusto ding matuto ng instruments. And sobrang nakakatuwa lang din nung time na na nalaman ko na tanggap ako kasi nung time na yon nasa ako, worship night ako ng church namin. And while na nag-worship, may tumatawag sa akin. Si Miss May, yung dating Shout out, production Ate namin. May. Ayan, Ate May, we miss you so much. Ayan. Wala So, na ba si Ate May? Ah. Nag-resign na siya? Hindi po. Kala ko yung Parang natanggal agad naman. Parang natanggal si Grabe Miss naman May yun. Kasi we miss you so much. Parang lungkot kayong bongga, Miss May. Ayan. Ayun. So, after nun, so pinaprint ko muna yung, ano ba tawag doon? Papel ba yun na, sa sign na namin, ay audition form. And nung una, sinabi ko muna kala daddy na, paano ba pumunta ng ABS-CBN? Ayan. Taga Kasi, saan ka ba? Bulacan po ako. Hala, makaka-church mo yung isang estudyante ko kasi Ano po, CJ, CJ, ano po? relatado. Shout out sa'yo, Ano CJ. po ako from Victory. Victory Ay, Church. iba yung kanya. Pero rin siya sa church. Ayan. Tumutugtog din siya doon, oo. Ayan, so ako din po, church drummer po ako. Ayan. So, ayun, nung time po na yun, Church drummer ka, pero ngayon acoustic ka, guitar. yes po. Nagpalit kayo. Okay. Palit tayo. Hindi kayo nagpalit pala, kinuha mo yung kanya. Okay. Ayun, so sabi ko po nung kay daddy na paano po ba lumuwas ka ako ng Manila kasi
may babayaran ka akong utang. So, parang ano lang, pampakaba lang ba ganun. And, nung pinakita ko sa kanya yung papel, may logo ng ABS-CBN. So, tuwang-tuwa si daddy that time. And, ginawa niya rin yung kay mami, niloko niya din. And, hanggang sa ano nga, ayun, lumuwas na kami. Sobrang, Hinatid ka? lahat kami, or kasama ko yung family ko sa audition na yon. So, parang ilan lang kami yung may kasamang parents sa audition day na yon. And hanggang sa, ayun nga, continue kami sa pag-audition and hanggang sa nalipat nga ako ng acoustic. So, first po talaga drums ako. Ayan. And nalipat. Buti marami kang kayang tugtugin. Yes po, multi-instruments po talaga ako. Since nagbabasking po ako sa Baliwag lang din. Talaga? Sa isang mall po doon. Di ba yung basking yung pipesto ka lang kung saan, tapos tutugtog ka? Yes, yes. Oo. Ayun po yung sideline ko ngayon. Kaya, ayun, talagang pinag-pray ko din yun na, Lord, lipat kaya ang acoustic since wala naman ng nag-acoustic at tanggal lahat. So, ayun, hanggang sa kinausap ko po yung mga yung production and yung panels and hanggang sa pumayag naman sila. And, ayun, hanggang sa, ayun, napili na nga yung mga bands and napili din naman ako ng mga panelists para mag-acoustic for the band. So, ayun, ganun yung naging journey ko sa band. Ayan. Taray. Nakakatawa yung ano, no? Yung, hindi pa nakakatawa, mali pala. Hindi. Mali. Hindi, kinikilabutan ako dun sa kwento niya. Kasi di ba parang ano, nag-try ka lang, tapos yung mga mismong, ang taong, mga malapit sa'yo, yung coach mo, yun nagbigay nung nag-open ng door. Diba? Kasi yung sa kanila, like, nakita nila, nadaanan nila online. Yung sa'yo, parang may tao na naging way para sabihin sa'yo itong ano, ikaw wala kang idea na may Wala. ganitong nangyayari. O Wala diba? po. Yung mga coaches talaga natin minsan, sila din yung ano kahit natapos na yung ano, yung journey natin with them, sila talaga yung magbibigay sa atin pa rin ng break kasi hindi nila tayo kinakalimutan every time may makikita silang mga ganyan. Parang naaalala nila tayo first priority tayo sa mga isipan nila na parang, sige nga yung mga estudyante ko, bigay ko nga sa kanila to, baka pwede. Kasi ibig sabihin, believe sila sa inyo, no? Galing, ayan. Tapos yun na yung bigay ni Lord na ano, sa tingin mong matagal mo nang inihingi. Diba? Yung makilala, tapos matugtog mo, magamit mo yung talentong binigay niya. Yes, love it. Ikaw naman, the only girl. Yes, and you're the only girl in the world. Ayun. Yung sa akin, nakita ko din siya sa Facebook eh. But, parang 2 days, 3 days after naghahanap nga sila, nagpapapasa sila ng videos, nag-submit na agad ako. Tapos nag-edit ako and everything. Pero yung sa akin kasi, instead of playing instruments, I performed my original song. Ay, Diba? pasikat. Oo, pabida din. Hindi, charing. Hindi ba ganun naman dapat? Tutodo mo na, give mo na, kasi hindi mo naman alam kung saan ka dadalhin eh. True. Parang siya, drummer siya, pero di ba, ay hindi, mag-acoustic guitar ako, Diba? ganyan. Kanya-kanya din kami ng ano talaga eh, bubudol. Hindi ganun naman talaga eh, di ba? Kailangan kumakain ka ng buhay na manok, go mo yun. True, diba? Di ba? Kanya-kanyang Gimmick. Oo. Ayun, so, tapos nung auditions, yun din, original ako ng original. Kaya, ayun, parang instead of parang mas highlight yung playing ko, mas na-highlight yung mga original songs ko ng auditions. Si, kung di mo yung ginawa, di ba? Parang wala silang makikitang something. Yes, Diba? siguro. Ayun. Yes. So, hindi nabilib ako. Di ba, ang hirap kaya na pagka yung kinanta niyo yung asado ba yun? Tama, di ba, nag-violin ka na doon? Yes. Tapos nakikinig si Rock Santos, si Sir Jonathan. Sino yung may babae yung sa head Si ng Miss Tarsier? Marie. Yes, tapos may isa pang guy. Sir Gab Tagantad. Oo, di ba? Yan po. Sabi ko, ayan, bongga naman ito. Tsaka yung idea na hindi sila all-male group. Tapos may isang magandang babae doon sa sa The Red Strings. Next. Thank you, babe. So, ako naman po, siguro very unexpected po lahat nung nangyari sa akin simula nung nag-audition ako. Kasi, nung nakita ko yung nagpapa-audition sila, last day na ng passing sa online. Parang buzzer beater na. ganun. Last day tapos gabi na. So, nag-compile lang ako ng mga video ko na nagigitara. And wala talaga akong in-expect na mangyayari sa akin. Pero yun, hindi ako nag-intay ng
sagot sa kanila. Pero nagulat na lang ako isang araw na Nagmamaneo sa Rizal. Hindi. Hindi talaga. nagulat na lang ako na nagkaroon ako ng callback. Ayun. And simula doon, ayun, sabi ko nga very unexpected kasi hindi ko rin nakikita yung sarili ko dati na gagawin ko to kasi sobrang mahihain po ako talaga. Actually, parang ngayon din eh. This is the most he has spoke today. Hindi, pero in fairness, hindi naman kailangan mong masanay kasi sa banda naman, hindi naman kayo parang artista na talagang kailangan yung maging all out, di ba? Kumbaga yung way of expressing yung sarili nyo is yung music nyo. Yes. Di ba? Ang galing kayo ng mga nagbabanda. Last time kasama namin yung Bloomfields, ano sila yung Isang kumanta ng araw. Oo. Kasama namin last week, di ba, no? Rizal. No, last week. Tapos nakakatuwa kasi sila pala, mga college body sila. Since college sila sa Lasal, ganyan. Tapos parang, ang ending, pa din nila in-expect din. Ganun din, hindi nila in-expect na darating yung time na merong mag-hit silang kanta. Tapos ngayon, habang may hype sila, syempre, sinusundan nila ng sinusundan. So, ganun din sa'yo. Yung pagiging mahiyain mo, kahit pa paano, di ba, merong nag-push sa'yo, at ngayon, nandito ka, di ba, in fairness. Taga-saan ka? From Laguna po. Laguna. Yes. Si Jello Cavite, ikaw. Tagaytay. Ang galing, mga taga-South. Ikaw. Bulacan. Batangas po. Oh, Pero taray. taga dito na lang. Na ikaw, Nico. Ako po, taga-Taguig. Taga-Taguig. O, iba-iba sila ng pinanggalingan. O, ngayon nandito na kayo sa sa FM Radio Manila. Tutugtugin na yung song na kinompose ninyo. Anong nafe-feel nyo about isa? Lalo ka na, Jello. Kasi syempre, parang may pressure sa'yo, di ba? Kasi syempre, you're the vocalist. Ikaw yung parang ginawa ng ABS-CBN at ng Star Music, ng Star Pop, ng kasama. Kumbaga parang may nakita silang pathing sa career mo na ay dapat ito si Jello hindi to basta solo artist, ito yung nakikita namin na pwede na mas magkaroon siya ng followers sa music niya. Kailangan niyang maging the Red Strings. Yeah. Ako po, to answer your question, Mama Jai, iba yung feeling na kasi medyo matagal na rin po namin na nagawa yung song na Asado. Matagal na ba to? Medyo months ago maybe. So nung last time na nandito ka, nag-start na kayo mag-shoot niyan? Last time na nandito po ako for promo ata, naisingit ko na to. Pero that time ata, Mama Jai, Nagpapa-audition pa lang, di ba? Yes. Oo. Mag-i-start pa lang yung auditions. Pero ayun, after that, nung napili na sila and nagkaroon ng final lineup, gumawa na po kami ng songs. Oo. And then, yeah. And yung, to answer yung isa po mong sinabi na yung pressure, yes, actually, meron po talaga dahil sa pangalan pa lang po ng show namin, The Next Big Band. 'Di ba? Iba na po yung pressure na pwede nyo ibigay eh. Pero, sabi nga namin, and sabi ko rin po sa sarili ko na andito naman ako dahil nagtiwala sila. Mhm. So, I should trust myself too. And andito rin sila dahil may kanya-kanya silang galing and ang king skills para mapunta sa mga posisyon kung nasan man sila ngayon. Kaya, yun, kailangan lang po namin talaga magtiwala sa isa't isa and mag-connect in order for us to move as one. Paano yun, Jello? Kasi syempre, di ba, ang galing lang na parang ibang pathing na naman sa career mo. Di ba, nag-try ka na as solo artist? Yes. Oo, tapos syempre, ito na the next big band na ang tawag, the Red Strings naman. Excited ka na sa mga what's in store para sa grupo nyo? Actually, Mama Jai, yes. Kasi, Ibig sabihin ba, sila na yung final na wala nang matatanggal? ay, may Sana. plot twist pa po. Talaga? Hindi, wala na po. Wala na po. Sila na. Kinabahan? Kami na. Kinabahan sa may plot twist? Plot twist. May ganun pala. Meron. Pero yun po, actually ako po syempre wala namang sigurado eh. Pero from the songs na nagagawa po namin, I really see potential. Nakakita po kami lahat ng potential na maaring mangyari to, maaring mag-boom to, maaring maging ganito to. And siguro po kasi ganun, kasi yung process po na paggawa namin ng music kasi na-enjoy din namin while recording. Lahat kayo marunong sumulat. Hindi po. Ikaw, The short answer. pinaka-strength mo yon yung pagsulat. Pero, Actually- madaming nagsusulat dito. Actually, Close na kayo sa bawat isa.
Yeah. As in, Close na. Yeah. From di ba dapat kasi di ba? Kasi parang pangyayari yung hindi na kayo maghihiwalay ng bonggang-bongga pag may mga gigs na kayo. Pag, di ba, mag-iikot na kayo sa buong Pilipinas, buong mundo, pag mga ganon. Yes, di ba? Yes, Mama Jai. So, nagkakakilala na kayo sa bawat isa. Yeah. Nakapunta na sila sa bahay mo, Jello. Actually, Yes. si Sed and si Liana, Liana. sila pa lang po yung nakapunta sa Oo. bahay. Layo po eh. Sa Cavite? Opo. Uy, malapit lang pag walang traffic. Hindi naman layo. Malapit lang pag walang traffic, di ba? Skyway. Oo, Skyway lang. Pero oo. may mga times pa na wala Sed kami dahil siya yung nasa gitna lang malapit sa QC Pasig. Sa inyo. Minsan. At hindi ka na sa Batangas umuwi. Hindi na po. Pasig na, I love it. Mayor Vico, hello po. Ay, ano po. Wow, nag-hello. Nandiyan ako nung nakaraan sa Mutya ng Pasig, Mega Market. Yes, sobrang laki ng palengke nila dyan. Kasi nga pag umaga, di ba, lahat ng palengke, iniikot ko, di ba? Yan, oh. So, yan, na-excite ka na. Yes, Mama Jai. I'm pretty excited sa mga songs na nabubuo namin and actually meron pa kami mga niluluto. And So, ito, hindi pa to, single pa lang to. Kasi for sure magkaka-EP kayo, di ba? Yes, Yung yes. parang ilang Oy. songs, gano'n. Yes. Yes, Mama Jai. Nakasign na kayo lahat sa Star Music, sa Star Pop? Yes. Ay, congratulations! Ay, under DNA po. Under Under DNA. DNA. One Music Management, DNA, Star Music. Antara. Ang galing naman. Nakaka-happy, no? Nahiya siya pa rin. Hindi. Hindi nakaka-happy kasi imagine niyo 'di ba? Parang ang babata niyo pa for sure, pero hindi pa ito yung Kumbaga, hindi pa ito yung talagang yun na yun. Nasa ano pa lang kayo, level of dapat ini-enjoy nyo to ng bonggang-bongga kasi marami pang magbabago for sure. Knowing ABS-CBN, knowing Sir Jonathan Manalo, knowing Sir Rock Santos, parang lahat yan, araw-araw hindi sila napapagod mag-isip kung ano yung pwede nilang gawin sa isang banda or sa isang artist. Diyos ko, ako nga, hindi ko makanta, napakanta ng ilang novelty song. Di ba? Oo, ganun. Lalong-lalo na, di ba, parang, hala, sir, hindi ko kaya. Tapos nire-record na nila ako. Lahat, dinaan na lang talaga sa auto-tune. Mama Jai, sa mga songs mo na yun, anong paborito mo? Wala akong paborito. Nahihiya ako. Hindi naman ako singer talaga. Kumbaga parang dumating lang yung time na, at saka yung moment na, kailangan mo nang kumanta kasi dati si DJ Chacha may kanta, yung Mama Chup Chup, di ba? So kailangan kong ito, paparinig ko sa iyo. Sige nga. Bago yung sa inyo yung sa akin muna. Wow, taray. Ito yan. Si Rock Santos ang nito. Ayan. Shout out, Sir Tsaka si Rox. Kiko Salazar. Kicks. Oh, di ba? Huwag kayong lolo-koloko sandali lang. Ito yan siya. Oh, nga. yan, sandali. Wait lang. Ayan. Diba? Ino-auto-tune yan. Charing. Pero vibes Oh. Oo, ino-auto-tune Parang yan. asado. Tama. Yung asado, alam mo, isa sa favorite kong comment nila doon, yung nagustuhan nila yung parang gumamit kayo ng mga lugar. Diba? Tas doon ako nakuha, kaya ako nanood ng episodes. Parang nadaanan ko lang yung clips. Okay. Hindi ko pa alam nagigess ko kayo ha. Parang nito lang naman sinabi sa akin ni Gabriel na magigess kayo eh. Pero, di ba, check mo na yung availability, ganyan. Pero, nung nadaanan ko to, kaya nga sabi ko, Game G, kasi lalo na nung napanood ko na. Oo, tapos nung nakita ko nga, di ba, kaya napanood ko yung nag-violin, eme, kasi yung comment nila na parang, sabi nga daw, di ba, parang, magiging hit song siya. Sabi ni Sir Jonathan, di ba yan? Bakit asado? Papaano nabuo to? Ayun. Ito na po. So, nung time po na yun, nung habang nandun kami sa show, Mama Jai, kasi, actually may mga ibang tao na nagtataka kung kami po ba talaga yung nagsulat ng kanta. Pero, kasi, actually on the spot talaga siya. Challenge lang siya. Challenge siya. And actually, na-pressure na talaga kami. Dahil parang sabi nila, okay, by this time, pupunta na yung mga panelists. Kailangan, by that time, tapos Parang na may- yan. Pupunta rin si Kuya Jugs ng Itchy Worms. Yeah. Sabi namin, oh my, kailangan na natin doon tapusin. Tapos, from there, parang yung word na asado, nag-uusap-usap po muna kasi kami about experiences, ganyan.
Tapos parang sabi namin, parang alam yung mga delulu, yung mga ganyan, may mga laging umaasa. Fantasy. Fantasy, kumbaga. Tapos, yun po, sabi ko, asado. Tapos sabi ni Sed, What's asado? what's asado? Sabi ko, hindi mo alam yung asado? Asado, parang umaasa ka, asado. Kasi yung alam ko lang na asado, yung Siopaw. siopaw. Oo, Ah, yes. Sabi niya, ayun. Term pala siya. Yes, totoo. Yeah, and then from there, na-connect po namin yung pagiging delulu to asado. Parang asado, maasa ka lagi kahit lagi ka namang dehado. Ganon. Umasa masyado. Sino yung pinakamaraming lines na nasulat? As in, for this first song, yeah. hati talaga. As in talaga lahat kayo nag-suggestion. O ito linawin nyo na kasi nabasa ko sa comment para sabi, sus, niloloko nyo kami. Nandiyan si Jonathan Manalo for sure. Binigay yan sa inyo, kinanta nyo lang. Aray ko. O, yan. Diba? Ang sakit kaya nun sa inyo, sa part nyo, na pinaghirapan nyo yung pagsulat, nag-brainstorming kayo. Ang dami ko nabasa, hindi lang isa. Diba? Hindi lang isa yung, Yeah. hindi lang isa yung comment. Hobby ko magbasa ng comments. As in, pag nagbasa ka, nagbasa ako pati comments. Nagbasa kami. Nagbasa talaga ako, nakita ko, tapos parang, taray. Tapos to the point na dahil dun sa mga nabasa ko, parang naisip ko tuloy, sabi ko, pwede nga. Mapaganon din ako. Pero syempre, diba, dahil hindi naman ako ganong tipo ng tao mag-isip. Nung nakita ko pa lang na, like, knowing Jello din, syempre, for sure, sabi ko, hindi talented sila, yung alam nila yan. Tsaka, knowing din sa ABS-CBN, hindi yan gagawa ng ganong, parang plot twist na ibinigay ganyan. Ba't pa nagpa-reality search, 'di ba? Kumbaga parang kay eksena. Niloloko nila yung sarili nila, 'di ba? May budget yan dahil ibig sabihin so nag-effort pa sila para loloko yung sarili nila. So yun talaga yung tiningnan nila doon, yung skills ng bawat isa sa inyo, na kaya nyo bang bumuo ng awitin, 'di ba? Yeah. I'm sure dito nung ni-record nyo na to, mas iba na yung feel kasi nung una instrument lang eh. Actually, nung una nga pong time na pinlay namin yung asado, sabi namin, maganda siya, pero may marami pang kulang eh. Kasi syempre wala, challenge pa lang Challenge to. pa lang siya. Kumbaga parang meron kayong may time Time May constraint. Oo, na ito lang Ito muna, lang. dapat may lang muna tayo, ilabas. Magkaiba naman yung kapag talagang meron ng pinag-effortan na may mga music Yeah. producer na, composer na nagbigay ng kanta sa inyo, di ba? Yan nga po. And then from there, nung pagdating nga po namin ng recording na, sabi namin, oh my God, maganda. Nabubuo. Ganda siya. Ang ganda niya, sabi namin. Like, yung flow niya. And then yung parang pangako namin sa show, hindi man pangako sa show, pero more on yung vision namin nung nasa show na parang swabe lang yung atake namin, na banda kami na para din sa masa, na mas maintindihan nila, ganyan. Pero kahit na ganun, kahit pang masa kami, we're offering something unique and different para sa pandinig naman nila. Totoo. Ayan, ako excited na ako na pakinggan 3:58 ang oras natin. Bawat isa mabilisan, ano ang paborito nyong linya sa kanta? Oo. Ako na muna. Ikaw. Yeah. Favorite line ko, yung pero pag mulat ko, namulat ako, nasa iba ka na pala Bang. masaya. Ay, ang galing. Pero pag Aray. mulat ko, Namulat, oo. nasa iba ka pala masaya. Kasi parang ang saya niya pakinggan, di ba? Pero kung pakikinggan niyo talaga yung lyrics, it's actually bittersweet. Kasi yung Delulu, masaya ka pero, okay, reality check, you're not together. Ang sakit naman Diba? agad, te. Yan ang favorite ko. Matinamaan naman ako doon. Other Aray. people don't realize it kasi nakikita ko yung tropa ko. Stinorin niya yung girlfriend niya ng asado. Tapos sabi, alam mo ba ibig sabihin ng kantang yun? Pero may other lines doon na maganda. Sa Binondo, parang ang sweet niya pakinggan. Yung pa, yun pa yung butterfly in the stomach na Yeah. kilig-kiligan muna. Siya. Kasi yung mga lalaki talaga ganyan. Ay. Wow. Charing. Dandan. Mga ganyan yung mga yan, yung papakiligin ka, pupuyating ka, tapos minsan pag nakahanap ng iba, di ba? Inis. Aray. Nasaktan sila. Charing na, hindi, joke lang. Ikaw. Ganda ng favorite line niya, parang yun din yung favorite ko. Ako siguro yung bridge part. Kasi dun sa part na yun sa lyrics, nandun yung realization nung, kumbaga nung kanta, na yun nga, asado lang siya, ganun. Ikaw. Ako yung start ng second verse na ikaw ang dahilan ko ba't nasulat to ang arana? Ikaw ang nasa isip sa gabi hanggang umaga. So, ang realization kasi sa
sa lyrics na yon is, di ba, lalo na sa atin, pag may mga crush tayo, na like, sulatan natin sila ng mga love letter. Siyempre, na-experience ko yun ng LM, na, siyempre, napagkakwentuhan namin na never pa ako umamin sa mga crush ko, ganon. Tapos, ayun nga, sa second verse kasi na yon talagang, may mga times or talagang sobrang nakaka-relate yung karamihan sa atin, lalo na pag in love tayo sa mga person na talagang ina-idolize natin or talagang something na, ay, mga crush natin. Ganun. Pag may crush naman kasi talaga tayo, parang lahat gagawin natin kahit hindi naman natin talaga ginagawa yung mga bagay. Totoo. 'Di ba? Totoo yung parang hindi siya pagkapasikat, 'di ba? Pero parang gusto natin kasi lagi maging masaya sila. Yes. Yung gusto natin parang kiligin sila ganon para makuha yung matamis na oo, yes, yan. Kayo? Favorite lyric? Dadalhin kita sa Binondo. Wala lang, food trip lang po. Yes, tama, 'di ba? At mag-aano kayo? Siomay. Siomay, dumplings, Xiaolongbao. Yan, Xiaolongbao. Ilocos empanada. Hindi. Hindi yun meron naman sa Binondo nun. Sa Fusion Alley yun Dubai eh. Chewy Cookie. Sa Fusion Alley yun eh. Hindi naman yun sa Binondo eh. Yan, ayun. Ako, bumabagal na ang ikot ng mundo. Di na malayang ikaw lang at ako. Bang. Maganda din. Yes. Oo, taray din nun. Ikaw, Jello. Ako po, kung si Sed sa Binondo, akin na lang yung Antipolo. Ayan, tama. Road trip Kasi, naman. tsaka malamig. Sarap tumambay doon. Sa Cloud9, yes. Oo. Nakalagay ba yung Cloud9? Sa Hindi. ulap. Pwede naman ba dyan? Sa Antipolo, sa Cloud9, o sa... May ganun ba? Hindi, wala sa akong ganun. ulan. Ay, abangan mo yung... Oh my God. Okay. Oh my God. Ano to? Abangan mo, speaking of cloud, abangan mo Mama Jai. May bago kayong song? Yeah. Tara. Soon. Soon. Eto na. Sa oras na 4:02, mga ka-vibes. Sabay-sabay natin pakinggan. Exclusive. Dito lamang syempre sa Banana Crew ang Awiting Asado. Invite nyo silang lahat na iboto sa countdown natin para everyday maririnig sa radyo. Tapos, kung saan pwedeng i-stream at kung saan kayo pwedeng i-follow. Go, take it away, Jello. Go. Hello mga ka-vibes. Stream nyo po ang Asado by The Red Strings. Yan po ang aming unang single and unang baby na rin namin. Kaya naman i-vote nyo po yan para mapasama po siya sa countdown ng FM Favorite Music Radio. Ka-vibes! Yes. May social media na kayo? Yes, and of course, stream nyo po sa lahat ng online streaming platforms ang songs namin na Asado, and kalalabas lang kagabi, Cupido. And of course, yung mga social media accounts ng The Red Strings Official, follow nyo po yan sa lahat ng mga accounts. Yeah. Maraming salamat mga ka-vibes! Eto na, play na natin. Sabay-sabay. Banana Crew. Exclusive.